Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kamustang mga bata? Tanong ni Maximus kay Alicia nang dumating to sa library kung nasaan sila. Matutulog na sila. They kept on asking you pero nag-insist ako na wag ka na munang pansinin. They are worried as sick, lalo na si Naomi na nasa kapahamakan. Malungkot na sabi ng ina ni Maximus na ikinatango nila. Magkakasama sila ngayon sa library para pag-usapan kung paano nila mababawi si Naomi. Maghapon na silang kumikilos, lalo ng mga tauhan ni Maximus, ngunit wala pa rin silang makuhang clue. Hanggang ngayon, naiinis na nga si Maximus dahil wala silang magawa. Any news? Tanong ni Alicia sa asawa na ikinailing nito. How can we find her? Nag-aalala na ako. Hinawakan ni Maximus ang kamay ni Alicia at tumingin ng seryoso dito. Don't worry, gagawin namin ang best namin para mahanap si Naomi. For now, magpahinga na kayo. Lalo na kayong mom and dad. Gabi na but we want to help you, son. Reklamo na sabi ng ama niya. Dad, I can handle this, okay? Magpahinga na kayo. Walang nagawa ang mga ito kung hindi ang pumayag sa gusto ni Maximus. Ayaw pa nga sanang umalis ni Alicia doon, kaso ipinagtatabuyan na sila ng mga ito. Ang naiwan na lang doon ay sina Maximus, Gian at Oscar. Don't worry, magtiwala tayo sa anak ko. Napangiti si Alicia sa sinabi ng mama ni Maximus at tumango sa mga to. Sabay-sabay na silang naglakad papunta sa kanilang silid upang matulog. Sa kabilang banda naman ay kanina patawag ng tawag si Veralyn kay Naomi, ngunit hindi ito sumasagot. Nang umaga naisip niya na baka busy ito sa negosyo nila ni Alicia, ngunit kahit gabi ay hindi niya pa rin ito matawagan. Sa pag-aalala ay sina Alicia ang kinontak niya, ngunit hindi naman sumasagot ang mga ito. Nang tawagan niya si Lorraine ay nagtataka siya sa naging reaksyon nito. Kay Alicia ka magtanong, Veralyn, wala ko sa posisyon para magsabi sa'yo ng nangyayari. Dahil doon ay nakakutob na siya na merong kakaiba. Naalala niya ng gabing hinatid sila ni Neil sa bahay niya. Seryoso to, tila mayroong iniisip. Dahil hindi niya makontak sila Alicia o kahit si Maximus ay tatawagan na sana niyang magulang ni Maximus nang biglang mag-ring ang cellphone niya. It is Kendra. Hello Kendra, how is your honeymoon? Mapagbirong tono na tanong niya sa babae. Kahit saglit lang sila nagkakilala ay naging close na rin nilang babae, lalo na't hindi naman ito tulad ni Maximus na mahirap pakisamahan. Mabait ito't pala kwento kaya nga hindi nila naisip ang oras noong sila ang magkakasama bago ang kasal. It's great! You know why? By the way, I wanna ask kung anong balita kila ate at kuya. Hindi ko sila makontak kahit sila mom and dad. Really? I was about to call your mom and dad kasi hindi ko sila makontak. Ang sabi sa akin ni Lorraine, sila Alicia daw ang kausapin ko. Kasi wala siya sa posisyon na magsabi ng totoo. Hinahanap ko si Naomi. Hindi ko siya makontak. Natahimik ang nasa kabilang linya dahil sa narinig. Maya-maya din ay nagsalita ito na ikinabahala ni Veralyn. Hindi kaya may nangyari? Hindi natin sila makontak. Nag-aalala ko. Oh no, Kendra. Akong bahala. Pupunta ako sa inyo bukas na bukas. Basta ikaw mag-enjoy ka lang dyan, okay? Okay, basta kontakin mo ko kaagad kapag may balita ka na. Good night there, Dr. Veralyn. Ikamusta mo ako kay Little Kurt? Kinabukasan kila Alicia, agad ang punta ni Veralyn kasamang kanyang anak. Ang triplets ang inabutan niya sa baba. Wala sila Alicia o kahit ang mga magulang ni Maximus na alam niyang naroroon pa. Tita Doc! Pare-pareho na sila ng tawag kay Veralyn. Katulad ng tawag ni Sanya sa kanya. How are you kids? Where is your mom and dad? Something big happened, Tita Doc. Bulalas ng sabi ni Sanya na ikinakunot ng noon nito. Nalaman niyang lahat na nangyari sa tatlo, maging ang pagkakakilala niya sa tunay na Kurt. Nakasama nila ito, bukod sa tanging nakakaalala sa kanya kaya natutuwa siya. Siyempre nababahala na rin dahil nawawala si Naomi at ang packing set ang nakasama nila. Paano kung hindi palang tunay ng kasama at kausap niya? Iniwan niya na munang anak kasamang triplets at nagpunta sa library kung saan alam niya na nandoon ang mga kaibigan. Napahintong mga tot na patingin sa pinto nang bumukas yon ng pabalang. Doktora Veralyn,
Bulat na tawag nila sa pangalan nito. Wala ba kayong balak sabihin sa akin ang nangyayari? Nawawala na palang pinsan ko, hindi ko pa alam. Naiintindihan na niya kung bakit sinabi ni Lorraine na wala to sa posisyon na sabihin ng totoo. Veralyn, we're so sorry. Ayaw lang namin na mag-alala ka pa. Hahanapin namin siya agad-agad. Lapit na sabi ni Alicia sa kaibigan at inaya na maupo sa upuang naroroon. Tama si Alicia, iha. Nasa gitna na kami ng paghahanap sa kanya. Kahit papaano ay kumalma na si Veralyn sa sinabi ng mga to. Wala naman na siyang magagawa kung hindi magagalit pa siya. Hindi na mahahanap ang pinsan niya. Nandun na rin naman siya. Hahanapin niya na rin ito tutulong sa kanila. Samantalang si Seth naman ay nagpaalam sa kanyang mga kapatid at gets na nila kung ano ang gagawin niya. Pupunta ito sa mga magulang para tumulong sa paghahanap sa mama na Omi nila. Siya lang ang tanging makakatulong sa kanila dahil alam niya kung nasaan ang mga to. Sila Sanya at Carson naman ay naiwan para bantayan si Kurt at nilalaro to. Ma'am, Dad, napatingin sila sa kadarating lang na si Seth. Anak, why are you here? Takang tanong ni Alicia dito. Mom, I can help? I know where are they. What? Gulat na tanong ng mga to. Paano mo nalaman, anak? Naguguluhan na tanong ni Maximus. Of course, Dad, I knew. Sa kanila ako lumaki. Nagkatinginan ng mga ito dahil doon at sabay-sabay na natawa. Dahil sa sobrang focus ng mga to ay nakalimutan nilang tungkol kay Seth. Sa bagay, ayaw lang nilang madami ang bata, lalo na tiniingatan nila na mapahamak to. Hinayaan nila si Seth na ituro sa kanila kung nasa ng mga to. Ngunit ang masikinagulat nila ay ang galing nito sa paggamit ng computer. Lahat ay namang hindi makapaniwala. In just a blink of an eye, alam na nilang location ng mga to. Maghanda tayo, ililigtas natin si Naomi ngayon. Seryosong sabi ni Maximus na ikinatango ng mga ito. Mommy, is everything okay? Alalang tanong ni Sanya sa ina nang makitang pagmamadali ng ama at ni Gian paalis ng bahay nila. Nasa gitna ng bakasyon si Maximus matapos ang hindi magandang nangyari sa kanilang pamilya. Sino nga bang mag-aakala na sa isang iglap ay meron na itong pamilya, hindi ba? Na ang tatlong makukulit at bibong bata ay makikilala niya at anak niya pala. Handa na nga siyang tanggapin ng mga anak ni Alicia pero ang malaman na anak niyang mga to ay kinutuwa ng puso niya. Katulad ni Alicia, hirap siyang buksan ng puso kay Maximus dahil nga sa katotohanan na ayaw niya magtanong ang mga anak tungkol sa tunay na ama. Isa pa nagkawatak-watak ang mga to sa napakaraming taon. Akala nga niya ay mahihirapan pa silang hanapin si Seth kahit hindi magandang nangyari sa nakita pa rin nilang anak. Muntik na nga nilang silang maloko at mawala. Yes anak, everything is alright. Let's go. Puntahan natin si Lukuyan mo't sabihin na umalis na sa daddy nyo. Tumango si Sanya sa sinabi ng ina habang nakangiti. Si Alicia naman inapatanaw pa sa huling pagkakataon sa may pintuan kung saan doon dumaan sina Maximus at Gian. Dinadalangin niya na sana ayos lang ang trabaho nito. Alam niyang pinaghirapan ng mga alkantarang negosyo na meron sila at sanay sila doon kaya may tiwala siya sa lalaki. For now, siya na muna magbabantay sa mga anak. Naabutan nila doon si Naomi kasamang dalawang anak niyang lalaki, sina Carson at Seth na tinuturuan nito na magluto. Magaling na ang kanyang mga sugat pero may bali pang kanyang kaliwang braso, kaya nakakast pa rin ito. She still felt bad sa nangyari kay Naomi. Handa itong ibuwis ang buhay nito para sa mga anak niya habang siya pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil nawalan lang siya ng malay. Pagising niya tapos na, wala na sila Dario at ang ama nito. Naisip niya kung sana, kasing tapang lang siya ni Naomi, edi sana hindi siya hinimatay at naprotektahan niyang mga anak. Ilang beses na sinabi sa kanya ng mga ito na wala siyang kasalanan, pero hindi pa rin siya pinapatulog ng konsensya niya. Huy Alicia! Natauhan si Alicia nang sumigaw si Naomi sa kanyang harapan at kumuway pa. Nakatingin na sa kanyang mga anak at kaibigang nagtataka. Tulala ka? May problema ba ha? Tanging reaksyon ay dahil hindi ka agad nag-sink in sa isip niyang sinasabi nito. Baka dahil umalis si Daddy, Mama Naomi. Tila panunuksong sabi ni Sanya sa ina habang malaki ang ngisi sa labi. Ha? Umalis si Daddy? Gulat na tanong ni Seth. Kaya pala hindi niyo siya kasama, dugtong na sabi ni Carson. Totoo ba yun, Alicia? Akala ko ba day off niya? Bakit umalis siya? Kunot noon na tanong ni Naomi sa kanya. Yun nga din pong akala ko kaso dumating po si Tito Gian. Pawisan tapos balisa. Sabi niya may malaking problema daw po.
Kahit kailan talaga yung si Gia na yan, mahinang inis na sabi ni Naomi sa sarili. Mukhang importante nga yun, naka-leave siya eh. Alam mo ba yon? Lingon nitong tanong kay Alicia. Hindi ko din alam, nag-aalala nga ako't baka mahirapan sila. Sus, huwag niyo na silang isipin, malalaki na sila. Isa pa, may sanay silang trabaho na ganyan kesa sa atin, okay? For now, i-enjoy na lang muna tayo, sayang ang araw. Tama po si Mama, Mommy, tara na po. Sabay na sabi ng dalawang lalaki at hinila nilang ina papunta sa may lutuan, kaya napangiti na lang si Alicia tumango sa mga ito. Since ngayon sila unang magkakapag-bonding ay susulitin niya na yon. Kakalimutan niya na munang isipin at enjoy na makasamang mga anak. Tinapos nilang lutuin na sinigang na baboy. Ayon kay Naomi, ayun ang madalas niyang niluluto noon at paborito ng tatlong bata. Since nalaman nila na gustong bumalik ng alaala ni Carson at Sanya ay tinutulungan nilang mga to na ibalik ang nakaraan. Sa ganung paraan ay matitrigger nila ang memories ng mga bata at maibabalik ito. Tanging si Seth lang kasi ang bumalik ang alaala sa kanilang triplets. Lumipas ang maghapon at naging masaya ang bonding nilang lima ng magkakasama. Kasabay din nilang kumain ng magulang ni Maximus ngunit hindi rin nagtagal dahil umalis sila at may pinuntahan. Umabot na ng gabi tinantay niya si Maximus na umuwi. Nung una ay kasama niyang mga anak sa paghihintay, ngunit lumalim ng gabi, hindi pa rin to umuwi. Ang daming pumapasok sa isip niya kaya tinawagan niya ito ngunit wala ring nasagot. Naisip niya na baka busy ang dalawa kung kaya sa paghihintay, habang nanonood sa social media kinatulog na siya sa may sala. Kinabukasan na magising si Alicia ay pakiramdam niyang bigat ng katawan niya. Marahil ay napuyat siya kakahintay kay Maximus ngunit nang magising siya ay wala pa rin ito. Wala na rin doon ang mga anak nila at mukhang maaga ang nagising sa kanya. Naghilamos na muna siya bago bumabat na amoy niya agad ang mabangong niluluto ni Naomi. Unang sumalubong sa kanya ay ang kanyang anak na si Carson na nagulat pa dahil magkasalubong sila. O Carson anak, good morning, kanina pa kayo gising? Umiling si Carson sa kanya't ngumiti. Kagigising lang din po namin. Si Mama Naomi kanina pa po. Sakto pala po, aakit na sana ako para gisingin ka. Kakain na po tayo ng breakfast. Napangiti sa Alicia sa sinabi ng anak at tumango dito. Hinawakan niyang kamay ng anak at sabay silang naglakad papasok sa dining area. Good morning everyone! Napatingin sa kanilang nasa dining nang magsalita si Alicia at agad na tumakbo ang dalawa pang anak sa kanya. Good morning, Mommy! Sabay na bati ng mga to. How is your sleep, kids? It's good, Mommy, and we're hungry na. Natawa si Alicia sa sinabi ni Sanya. Dahil 9 na rin ng umaga ng mga oras na yon. Naupo na sila sa kanilang pwesto habang si Naomi inihain ng umagahan nila na bacon, egg at pancake. Wala pa doon ang magulang ni Maximus dahil ayon sa mga to ay matatagalan silang umuwi. Nagsimula na silang kumain at nagdasal na muna sila at syempre pagkatapos ay nagpasalamat din kay Naomi sa pagluluto ng breakfast nila. Habang kumakain ay nagtanong si Sanya sa kanyang ina. Mommy, hindi ba umuwi si Daddy? Napatingin na rin si Carson at Seth sa ina dahil curious din sila kung umuwi ang ama at lalo na't wala pa rin to hanggang ngayon. Hindi ko alam mga anak, nakatulog na ako sa paghihintay sa kanya. Medyo malungkot na sabi niya, lalo na't alam niya na naghihintay din ng mga anak na makasamang ama. Ngayon na nga lang sila nakompleto pero hindi pa sila makapagsama-sama sa araw ng off nito. Umuwi siya, napatingin sila kay Naomi na magsalita to. Nakita mo po siya, Mama Naomi? Takang tanong ni Seth. Yes, kanina umaga nung nagising ako. Maaga kasi akong tumayo kasi magdidilig ako ng halaman ni Lola nyo. Napaaga nga lang tapos naabutan ko siyang paalis. Pinapasabi niya sa akin wait niya na lang daw siya at may inasikaso lang. Ayun naman pala, Mommy. No need na para malungkot ka po. Ha? Gulat na napatingin si Alicia sa sinabi ni Sanya na tumatawa. Natawa din sina Carson at Seth. Kaya maging si Naomi ay natawa sa pang-aasar ng triplets sa kanilang ina. Kayong tatlo ha, pinagkakaisahan niyo ko. Isa ka pa Naomi. Lalo silang natawa dahil nakita nilang namumula si Alicia nang sabihin niya yon. Pero sa kabilang banda ay nakahinga ng maluwag si Alicia. Akala niya hindi umuwi ang lalaki, yun pala umuwi ang kaso, tulog silang lahat. Napaisip tuloy siya kung pumasok ba ito sa kwarto. Malamang papasok yun sa kwarto niya. Sermon niya sa kanyang sarili. Ano kayang reaksyon nito nang makita sila doon at sanit natulog kasi sa higa nito sila nakahiga. Sa kakahiyan sa mga naisip ay mas lalo siyang namula na lalong ikinaasar sa kanya lalo ng mga ito.
Tigilan niyo na nga ako. Kunwaring pairita niyang sabi at maya-maya natawa na lang din dahil tawa pa rin ang tawang mga to. Maghapon ang lumipas at hindi pa rin umuwi si Maximus. Katulad kagabi ay inantay nila ito ngunit hindi pa rin talaga to dumarating. Hanggang sa makatulog na sila. As usual si Alicia ay napupuyat ngunit kahit na anong pilit niya, hindi na niya inantay pa si Maximus at nakatulog. Nalimpungatan siya ng pakiramdam niya ay gumagalaw ang paligid at agad na napadilat na mapansin niyang wala siya sa higaan. Agad na sumalubong sa kanyang loob ng kotse ni Maximus. Napatingin siya sa kanyang gilid at nakita si Maximus doon na nagmamaneho at napansin din ang pagtingin sa kanya. Gising ka na pala, my love. Sabay ngiti nito sa kanya ng pagkatamis-tamis na halos 2 araw na niyang hindi nakikita. Imbis na magsalita ay kagad niyang nahampas si Maximus ng mahina lamang at may kasamang pagtatampo. Nakakainis ka. Hindi ka nagpakita sa amin ng mga bata. Hinahintay namin tong unang bonding kasama ka tapos wala ka. I'm sorry mahal. Nagkaroon lang ng emergency pero okay na. Kaya nga nandito tayo ngayon para bumawi ako. Napatigil si Alicia at doon nag-sink in sa kanyang nangyayari. Nasa loob sila ng kotse at umaandar yon. Napatingin din siya sa likuran at nandoon ang mga anak. Tulog at nakapatong ang ulo ni Carlson at Sanya sa balikat ni Seth habang si Seth ay nakapatong ang ulo kay Sanya. Babawi? Saan tayo pupunta? Saka paano mo kami nadala dito? Siyempre ang huli niyang naalala ay tulog siya sa higaan habang hinahantay ito. Binuhat ko kayo dito isa-isa. Ayaw kong gisingin kayo. Ako na rin ang naghanda ng mga damit natin. At kung saan tayo pupunta? It's a secret. Pilong ngiti nito na ikinahampas lang ulit ni Alicia sa braso nito na ikinatawa ni Maximus. Nakakainis ka? Hirap na sabi niya, ngunit nakangiti naman. Matulog ka na lang ulit mahal. Gigisingin kita kapag nandun na tayo. Dahil doon ay tumango si Alicia. Sumandal muli siya sa kanyang upuan at nakangiting pumikit. Finally, makakapag-bonding na rin sila ng pamilya at sila lang talaga. Ang hinihintay niya. Excited na siya kung saan sila dadalhin ni Maximus at dahil na rin sa antok ay nakatulog siyang mulit na wala na ng malay sa paligid. Nagising si Sanya nang maramdaman niya na tila nasa ere siya at umaandar. Pagtilat niya kagad na sumalubong sa kanyang ama ay kinalaki niya ng mga mata. Daddy! Napatingin si Maximus kay Sanya at ngumiti dito nang makita ng lalaking mga mata nito. Hello sweetheart, how was your sleep? Daddy! Imbis na sagutin ay niyakap lang ni Sanyang ama dahil sa pagkamis. I thought you forget about us, Daddy, mahinang sabi nito. Of course not sweetheart, Daddy's preparing for this vacation for us. It's actually a surprise. Ikaw ang unang nagising sa inyong magkakapatid. Napahiwalay si Sanya sa pagkakayakap sa ama. Dahil sa pagkamangha sa kanyang narinig, napatingin siya sa paligid at nakita niya na nasa isang malawak na field sila at papasok sila sa private jet. Nakita pa niyang Kuya Carlson niya na buhat ni Tito Gian niya at paakyat na ito sa jet. Where are we going, Daddy? Sasakay tayo sa airplane? Natuwa si Maximus sa reaksyon ng anak, lalo na't kitang-kita niyang confusion at pagka-excite sa mukha nito. We're going to Switzerland, sweetheart. Switzerland? Is that in another country? Yes, baby. We'll have vacation there. It was peaceful and have a lot of nice view there. I'm sure na mag-enjoy kayong triplets. Wow, excited na ako, Daddy. Ngumiti si Maximus sa anak at saktong nasa loob na sila ng private jet niya. Nailagay na rin ang 2 anak niyang lalaki sa kanilang pwesto at tulog pa rin sila. Maging si Alicia ay tulog pa rin, kung kaya ginusto ni Sanya na tumabi sa ama nito. Tito, are you coming with us? Tanong ni Sanya na ikinailing ni Gian sa kanya. Hindi Sanya, may work akong dapat na asikasuhin. You know naman, enjoy kayo doon, okay? Ikamusta mo ako kay Manang Jenna? Nanang Jenna? Yes, makikilala mo rin siya at sure ako na magkakasundo kayo. O siya, mauna na ako sa inyo. Tumingin si Gian kay Maximus at tumango lang ito sa kanya. Pagkatapos ay umalis na ito. Daddy, how many hours do we have to travel in air? Tanong ni Sanya habang inaayos ni Maximus ang seatbelt niya. Not more than 20 hours. Wow, that's too long! Yes, don't worry. Pwede kayo maglarong 3. Mamaya kapag nagsing sila kuya mo. Tumango si Sanya at pinupo na siya ng maayos ng ama dahil magte-take off ng private jet. Napahawak si Sanya sa kamay ng ama dahil kinakabahan siya at first time niya yon.
Nasa may bintana siya at madilim pa sa labas kaya sinarado na muna nila ang bintana. Tuloy na ring magaling sila Sanya at Carson, kung kaya maaari na silang pumunta sa kahit saan nila gustuhin. Luckily, after nang nangyari sa pagdukot kay Naomi, ay gumaling ang magkakapatid kaya nag-vacation na sila ng nakaraang araw. Makakabawi na rin sa wakas si Maximus sa mga to. Pagdilat ng mga mata ni Alicia ay nanibago siya sa kinalalagyan niya. Hindi yun ang kotse ni Maximus kaya kagad siyang napaupo ng maayos. Naka-seatbelt siya kaya napahawak siya doon at saktong tumatakbong mga anak sa kanyang gilid kaya napatingin siya doon. Sanya, Seth, tawag niya sa dalawa na kagad napahintot na patingin sa kanya. Mommy, you're awake! Sabay na pumunta sa inang dalawa at niyakap ito. Si Carson naman ay nagbibilang dahil naglalaro sila ng taguan. Ay narinig yun sa kabilang dulot nakita niya na yakap ng dalawang kapatid ang ina. Mommy! Tumakbo siya papunta sa mga to upang yumakap na din dito. Sakto namang kalalabas lang ni Maximus sa banyo at napangiti nang makitang yakap ng tatlo si Alicia. Nasaan tayo mga anak? Nasa private jet ni Daddy, Mommy. We're going to Switzerland. Sabay-sabay na sabi ng mga to sa kanya. Switzerland? Gulat na sabi niya. Yes, my love. Napatingin sila kay Maximus na siyang nagsalita at medyo lumayong mga bata sa ina. This is my surprise vacation sa inyo. Nakaluhod na sabi ni Maximus. Nakaupo kasi si Alicia sa upuan niya habang nakapalibot sa kanila. Ang tatlong anak, si Maximus ay lumuhod sa sahig para makapantay ang babae. What? Hindi makapaniwalang sabi nito. Yes, and magtatagal tayo dito kaya I want you to feel comfortable. But for now, let's have breakfast. Yay! Breakfast na! Tuwang sabi ng tatlo dahil kanina pa sila naglalaro at nagugutom na rin. Si Alicia naman ay hindi makapaniwala ngunit sumabay na lang agad at nag-breakfast kasama ang mga to. Tumagal ng halos isang araw ang biyahe nila at sa wakas ay nakarating na sila sa Switzerland. Pagbaba pa lang nila ng jet ay nakita nila nagagandahang bundok ng bansa na sa social media lang nakikita ni Alicia. Pero ngayon nasa harap na niya. Wow, is that real? Ngangang sabi ni Sanya. Yes, it is, sagot ni Carson sa kanya. It's almost feel like an AI. Sabay na napalingon si Sanya at Carson sa kanilang kuya sa sinabi nito. Kuya Seth and his obsession in computers? Kibit balikat na sabi ni Sanya at nakikita na si Carson. Hey, no, it's not. Natawa na lang silang tatlo at naunang bumaba ng hagdan. Habang si Maximus ay inaalalayan si Alicia na hindi makapaniwala sa nakikita. I cannot believe it. You brought us here? Yes, nalaman ko kila Naomi at Dr. Veralyn na dream destination mong Switzerland. Sakto na dito ako nagbinata. Dito ka nagbinata? Takang tanong ni Alicia. Ngayon niya lang yun narinig. Yeah, for almost 3 years pero bumalik din ako kagad sa Philippines. Napatango si Alicia sa sinabi nito at bumaba na sila ng hagdan. Mayroong nakaabang na kotse para sa kanila at sumakay sila doon at dinala sa bahay nila Maximus na naroroon. Look, Mommy! Wow, it's so beautiful here! There's a cow! Tuwang-tuwa ang triplets maging si Alicia dahil sa mga bagong environment na nakikita nila. Still, parang nananaginip pa rin siyang naroroon siya sa dream destination niya ng bansa. Si Maximus ay masaya na makita na masasaya ang kanyang pamilya. Maya-maya pa nakarating na sila sa bahay ni Maximus at wala silang ibang makita, kung hindi green na damo, bundok at lawa. Welcome to our house, nakangiting sabi ni Maximus na pinagbuksan ng pintong mga to. Lalong namangha ang apat nang makitang malaking bahay ni Maximus at malawak na lupain. Meron silang farm, tila isa itong hacienda. Ang laki ng bahay niyo, Daddy! Bahay natin, Seth. Dito tayo tutuloy sa isang linggo ng vacation natin. Yay! Tuwang-tuwang mga bata sa narinig at hindi na makapaghintay na makitang loob ng bahay. Kung kaya hinila na nila agad ang ama papunta doon. Napangiti na lang si Alicia at agad na kinuhang phone para kunan ng litratong mga ito. Masaya siya na makitang masayang mga anak. Hopefully, magiging peaceful at masaya ang kanilang bakasyon sa Switzerland.